Unfair at walang katotohanan. Yan ang belta ng grupong siniwalat sa Senado na nangmamaltrato raw ng mga batang miyembro. Handa raw silang humarap sa Senado kung sila ay ipatatawag. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalan. May kakilakilabot na sikreto. Matapos ang expose kahapon sa Senado, nagsalita na ang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. ng Socorro Surigao del Norte sa mga aligasyon ni Senator Risa Hontiveros ng pangmamaltrato sa mga batang miyembro ng grupo. Anila, hindi raw naging patas ang senadora dahil hindi man lang kinuha ang kanilang panig. Paliwanag ng grupo, isa silang people's organization na itinatag noon pang 1949 at ang kanilang mga miyembro ay nagtutulong-tulong para sa kanilang mga pangangailangan. Unfair and walang katotohanan yan. We consider ourselves one family. Kung anong problema, tulungan namin. Kung wala ba, tulungan namin. In other words, we are practicing the spirit of bayanihan as a way of life. Enjoy ng mga asawa. Tahasan nilang itinanggi ang aligasyong pinagsasamantalahan ng mga bata at nagkakaroon ng child marriage sa kanilang grupo. May Bible study sila kasi meron kaming pare dito. Mahal-mahal namin ang mga bata. Kaya nga, nasisikap kami ngayon kasi malayo yung lugar namin na tayo kami ng private school para makapag-aral ang mga bata. Bahagi ng privilege speech kahapon ni Hontiveros ang testimonya na isa sa mga minor de edad na biktima umano ng grupo. Ikinuwento nito na pilit siyang ipinakasal sa kanilang 22 taong gulang na leader na si Jaren Esquilario na tinatawag din nilang Senyor Aguila. Ayon sa Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida, nag-ugat ang mga alegasyon matapos punahin at kalaunay tumiwalag sa grupo ang isang Edelito Sangco. Pero itinanggi ito ni Sangco. Anya, 1992 pa siya unang kumalas sa grupo dahil sa hindi magandang pamamahala. Tip of the icebergs lang pala yung aming napakinggan kasi nung April 19 this year, nung nagpatawag ang task force kapihan na itinayo ni Mayor, nagpatawag ng meeting sa mga lahat ng bumaba, doon lumabas na meron palang mga kahindik-hindik na nangyayari doon. Nagtataka kami at napaiyak talaga kami doon sa mga karanasan nila. Hindi namin sukat akalain na yun na pala ang nangyari. Sa ngayon, 8 minor de edad na ang lumutang at nagsampa ng reklamo sa Bayugan, Agusan del Sur City Prosecutor laban sa Socorro Bayanihan Services Inc. Ito ay para sa reklamong kidnapping, serious illegal detention, qualified trafficking at paglabag sa anti-child marriage law. Umaasa si Sangco na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang NBI ang tumututok sa investigasyon ng sinasabing kulto, pero tumutulong na rin ang PNP. Handa rin daw silang umaksyon sakaling totoo ang mga aligasyon na armado at sangkot sa illegal na drug ang grupo. Ang DOJ naaalarma raw sa ganitong balita. Ganitong mga kulto kasi common dyan eh. Di ba mayroon pa tayong ibang insidente dyan kung saan pinasok ng pulis ang isang isla na ganun din ang naging problema dati. Kaya hindi ito bago sa ating pagkaalam. Ito lang, yung mga may bago na naman nagsusulputang mga balita, ito talaga alarming na talaga na it's about time that lahat tayo mga Pilipino mag-raise tayo ng awareness tungkol sa mga bagay na to. Huwag natin pababayaan mangyari lang. Handa naman daw humarap sa pagdinig ang Socorro Bayanihan Services. If the Senate wants to interview us, perhaps you can request to shoulder our expenses. Welcome po, they can come here, a committee of Hontiveros can come so that she will be able to see what's really happening here. Nagbabalita mula sa frontline, Justin Ponsalan, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.